Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. 1 hour ago, breaking. Chavit Singson inireklamo sa ombudsman sa umano'y bintahan ng lupain ng gobyerno. Sa gitna ng matinding revelasyon at panawagan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na imbestigahan ang umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr., siya mismo ngayon ang humarap sa reklamo sa Office of the Ombudsman. Ayon sa ulat, sinampahan ng mga kasong graft at plunder si Singson at ilang kasamahan kaugnay ng umano'y irregular na bintahan ng lupain na pag-aari ng gobyerno sa Narbacan, Ilocos Sur. Ang reklamong ito ay dumating ilang araw lamang matapos niyang manawagan sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte na tinutukoy niya bilang balwarte mismo ng Pangulo. Sa kanyang pahayag noong October 18, 2025, idiniin ni Chavit na kung seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya laban sa katiwalian, dapat unahin ng ICI ang pagbusisi sa mga proyekto sa Ilocos Norte. Sabi niya, siya ang leader, siya ang presidente, para paniwalaan natin siya, unahin natin ang Ilocos Norte na imbestigahan para mabilis. Tinukoy pa ni Chavit na mayroon siyang mga ulat tungkol sa ghost projects at mahinang kalidad ng flood control work sa Ilocos Norte at kwestiyon kung bakit hindi pa ito nababanggit sa mga pagdinig. Sa Senado, sabi niya, lumabas na ba ang Ilocos Norte? Wala po. Wala pang lumalabas up to now. Matatandang noong Setyembre unang sinabi ni Singson na ang mga diskaya na nasasangkot umano sa flood control scam ay kontraktor din ng Ilocos Norte. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, mga diskaya, paano tayo maniniwala ngayon sa pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Ngayon, kasabay ng kanyang matinding panawagan para sa transparency, tila binalikan siya matapos ireklamo ng kasong graft at plunder na nag-ugat umano sa anomalya sa pagdisposisyon ng lupain pag-aari ng gobyerno. Okay, so di ba, may kasabihan tayo, lintik lang ang walang ganti. Saan ba galing yung lintik? I don't know. Ito yung pagkaintindi ko, parang narinig ko yung lintik. Parang yun yung kidlat. Hindi mo magagantihan ang kidlat. Paano mo gantihan yung kidlat? Wala talaga. Lintik lang, walang ganti. So ako, nung nagsalita si Manong Chavit a month ago, yung mga pasabog niya, sabi ko, wala na ito. Darating at darating ang panahon, sasampahan siya ng kaso. At ito na nga, lupain. Walang detalye. Nabasa ko lang din sa iba pang post na, ayun, sinampahan siya ng kaso o reklamo sa ombudsman. So, sino yung mga nagreklamo? Wala pa tayong detalye. Sana malalaman natin sa mga susunod pang mga post. But to me, alam na ito, expected na ito ni Governor o Manong Chavit Singson. Pagdating sa mga kaso-kaso ito, labanan lang ito ng mga abogado. Basta may pera ka, may magaling kang abogado, hindi ka dapat matakot. Lalo na kung wala ka namang ginawang masama. Kasi may mga kaso talaga na pangharas, panggigipit, para tumigil ka sa iyong ginagawa. Para matakot ka, para hindi ka na magsalita.
Ganyan yan, itong politics natin. Kasama na yan, strategy, takutan. Kung sino yung madaling matakot sa mga kaso-kaso, talagang hindi ka magsisilbi sa politika. So, bring it on. Kung wala pa akong na-monitor na I'm sure magsasalita si Manong Chavit tungkol dito. I'm sure, kibit balikan lang. Speaking of ombudsman, si BP Sara, ngayong araw na ito, sinampahan, hindi naman mga iba't ibang grupo, mayroong akbayan, may akbayan, makakaliwa, Tindig Pilipinas, mga dilawan, at may ibang grupo pa, nag-submit ng letter complaint sa ombudsman. Nananawagan itong mga grupo ng ombudsman gumalaw na para imbestigahan ang di umano'y maling paggamit ni BP Sara sa kanyang confidential and intelligence fund. Bring it on! Ay, nako, wala na silang walang magawa kundi BP Sara, BP Sara. Itong mga grupong ito, anong kanila doon sa flood control mess o anomaly? Wala lang, nagra-report ka na, tama na, sobra na, kailang sino ang managot? Wala. Yung salita nila tungkol sa flood control? Trilyones ang nawawala sa taong bayan. Itong flood control mess. Tapos ang inaatupag pa nila ang 125 million na confidential funds ni BP Sara. Sige lang. Sabi nga ni BP Sara, wala akong problema dyan. Lungkatin nyo lahat ng kaso ko dyan. Wala akong pakialam. Sabi niya. Kasi alam ni BP Sara na ang ombudsman hindi siya pwedeng kasuhan. Kaya itong mga nagsampa ng reklamo, itong mga grupo ng dilawan at mga akbayan, I don't know kung naintindihan nila yung ombudsman law na sinasabi. Ang ombudsman hindi nga pwedeng kasuhan ng isang impeachable official katulad ng Vice President. So, lang ito? Paninira sa kredibilidad ni BP Sara kasi siya ang nangunguna na candidate for 2028. Kaya ito, strategy nila para pabagsakin ang kanyang imahe. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og gero, so wala yang bana, so siya na ang nagdala.